Thank you, Brother Johnson Mar Gabriel, Anak Leto. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sino pong excited ngayong gabi? Kamusta po yung mga kandilang tinirek? Nagsindi pa po kayo ng kandila, brother? Nagsindi pa po kayo ng kandila? So, ayan, no, paulit-ulit po sinasabi. Simula kahapon, binabanggit po ito, bagamat yung buong mundo nagsiselebrate ng araw ng mga patay daw. Pero tayo araw-araw sineselebrate po natin kabutihan ng Diyos. Amen. Sige po, lahat ng mga naniniwalang mabuti ang Diyos, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So, praise the Lord. Natapos po tayo sa series po natin na about purity, yung pong kahalagahan na purity sa buhay ng isang Kristiyano. At pakatandaan po natin habang nandito po tayo, hindi po tayo natatapos sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon is this, the importance of obedience. Pakisabi, obedience. Sino po ditong gustong palaging sumusunod? Sino po dito yung mga magulang? Pwede hubang makitaas ng kamay. Lahat ng meron pong mga anak. Alright. So, sino po sa inyo yung nagagalak kapag nagre-rebelde yung mga anak nyo? Wala. Wala po kasi gusto natin palagi sumusunod yung mga anak natin. Tama po. Ano po nangyayari kapag hindi sumusunod? Pinapalo kayo? Kasi baliktad na po ngayon, yung anak na yun naninermon sa magulang. So, kailangan po, at lahat po ng mga magulang, sigurado ko ang gusto po, sumusunod yung mga anak sa kanila. Lalo na, ito po yung sigurado ako, wala po kayong ipapagawa sa mga anak ninyo na ikapapahamak po nila. Amen po. Parang yung iba gusto nyo sila mapahamak. Siyempre, wala po kayong gusto na gawin nila, na mapapahamak po sila. That's why ang ating Panginoon, as our Father, okay, tayo pong mga anak niya, gusto niya sumusunod din po tayo. So ito po, yung isa sa kailangan po nating maintindihan that obedience is the fruit of true repentance. Ang ibig sabihin, kung talagang repentant ka, kung talagang hiningi mo na ng tawad yung mga kasalanan mo, hindi pwedeng manatili kang hindi sumusunod sa Panginoon. Paano po ba yung hindi pagsunod sa Diyos? Yan po yung original state ng taong makasalanan. Tayo po yan bago po natin tinanggap ang ating Panginoon. Alright, so nagkaroon po ng pagbabagong buhay po sa atin. And sa course ng pag-uusapan po natin ngayon, I hope lahat po tayo maging willing ibigay ang lahat sa atin pong Panginoon. Ang sabi po dito, without our obedience, God will remain God. Kung wala po yung pagsunod po natin, mananatiling Diyos ang ating Panginoon. Pero kapag hindi ka sumunod, ikaw yung kawawa. Naniniwala po ba kayo doon? Tayo po yung kawawa kapag hindi tayo sumunod. Bakit? Ito pong obedience na sinasabi po natin dito ay para sa atin din. It is for our own good. Kasi po bakit? Kung kayo na mga magulang dito, ayaw po ninyong mapahamak yung mga anak ninyo, lalong-lalo na yung Panginoon. Ayaw niya pong mapahamak ang kanyang mga anak. So ito po yung pag-uusapan natin na verse sa Matthew 3:7-10. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees, si John Puto, coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers," kayo na mga lahi ng mga ulupong. So ina-associate ko nga po, baka pwede nating sabihin na sinabi ni John sa kanila, mga ahas kayo. Ang Kapampangan, ahas So mga ahas kayo, ang sabi po niya dyan, who warned you to flee from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance. Dapat po merong bunga. Kapag sinabi mong nagsorry ka talaga, dapat merong pagbabagong buhay. Kapag sinabi mong humingi ka ng tawad, dapat hindi na uulit dun sa dati. Yan po yung pag-uusapan natin maya-maya. And do not think that you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Lalo na po yung mga Pharisees and Sadducees, minsan po, lalo na po dito po sa culture na to, dito po sa era na to, sa custom po nila dati, ginagawa nilang excuse na lahi sila ni Abraham. Kapag sa salvation, hindi. Lahi kami ni Abraham. They are using the merit of Abraham para po magkaroon ng salvation sa kanila, which is hindi po ganun nag-work yung salvation po natin. Yung salvation po natin, hindi po merit ni pastor. Hindi po merit mo. Hindi yung good works mo. Hindi po. Dahil lang po sa Panginoon. Tinanggap po natin sa mga first-timers po natin, naniniwala po tayo dito sa bahay sambahan that no religion can never save us.
Wala pong makapagliligtas na religion po sa atin. Ang makapagliligtas lamang po sa atin ang pag-ibig po ng Panginoon. Dahil lamang po kay Jesus na nagbigay ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo. It is only by grace you have been saved through faith. Dahil lang po sa biyaya ng Panginoon at tinanggap po natin sa ating pananampalataya, hindi po sa good works po natin. Alam na po natin to, yung good works po ay bunga lamang ng ating pong kaligtasan. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Obedience is the fruit of true repentance because obedience demonstrates genuine change. Tunay na pagbabago, true transformation is evident in our actions. Is it true or false? Tama po ba to? Bira, chula pa yata lapiyata rin, alwa. Guys, pakitas nga po yung mga kamay natin. Get, takyulo. Magpisata pa, may tundo na kopin. Alright? Totoo po ba ito nakasulat dito that transformation, true transformation is evident in our action? Alam niyo po, narinig ko si Pastoran kanina, pinapakinggan ko yung preaching niya kaninang second service. Alam niyo po yung Transformers na movie? Yung pong, di ko alam, anime ba yung cartoon, di ko alam. Kapag po yung transformer, ang nangyayari po, truck yan. Tapos yung truck, nagiging robot. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng transformer ako tapos wala kang makikitang pagbabago sa akin. Sa atin din po, bilang mga Kristiyano, bilang mga tumanggap sa Panginoon, hindi po natin pwedeng sabihin, hindi ako, tinanggap ko na yung Panginoon, save na ako. Pero pangit pa rin yung ugali mo. Hindi pwedeng rebelde ka pa rin. Hindi pwedeng tamad ka pa rin, hindi pwedeng hindi ka pa rin sumusunod sa salita ng Panginoon. Kagaya po ng binasa natin kanina, produce fruit in keeping with repentance. Kailangan merong pagbabago. Meron po dapat nakikita, hindi lang po ang Diyos, lalo na ng mga tao. Sino po dito yung hindi paligtas yung family? Yung meron pa pong pinagpipray na magkaroon ng kaligtasan sa family, taas ng kamay. Sige po, taas ng kamay. Kung sino pa yung meron pinagpipray na darating ang pagkakataon, makasama po natin silang lahat. Amen. Halos karamihan po sa atin. Ngayon po, paano po natin sila masisyaran? Pastor, hindi ako mabiyas sa Bible. Hindi naman po ako marunong sa Bible. Alam niyo po, your mere transformed life can change their lives as well. Alam niyo po, yung pagbabagong buhay po na meron tayo, ipakita lang po natin sa bahay, alam niyo, magkakos po yan ng salvation sa family. Hindi na po ako lalayo, meron po akong isang CU, nung pong bago siya dito, ang ginagawa niya sa bahay, hindi po niya sinishare ng maraming verses yung kapatid niya. Ang ginagawa niya lang, nagbabasa siya ng Bible, hindi siya nahihiya. Nagpe-pray siya, hindi siya nahihiya. Alam niyo po kung ano yung naging bunga nun? Yung tatay niya, yung dalawang kapatid niya, yung isang kapatid niya, nag-MC na rin. Nagamit po siya, naligtas yung mga pamilya niya dahil lang sa pagbabagong buhay. Meron po mga kabataan, nadala yung mga parents dahil po nakita na nagpe-pray yung mga bata every time bago kumain. Bakit po? Kasi ito po yung tunay na pagbabago. Nakikita po sa atin. Hindi po puro ngawa, merong gawa. Amen. Amen po. Isipin mo, sinasabi mo na nagbago ka na. Sinasabi mo na buhay yung Kristo mo, na binago ka niya, pero hanggang ngayon, chismosa ka. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka. Hanggang ngayon, nag-i-enjoy ka sa scatter. Ay, Karalmile, balo ding scatter. Hanggang ngayon, meron kang kasalanan na i-enjoy. Hindi po siya ganun. Kailangan po merong outward change. Mamaya pa meron tayong pag-uusapan dito po sa bagay na to. So, ine-expect po ng Panginoon na yung seed of faith po sa atin, mamunga po yan. Lumabas po yan. Alright, ang sabi dito, if you accepted Jesus, kahit pag-aano ka na katagal, kahit pa sinasabi mong mas matanda ka sa church, kahit pa sinasabi mong mas nauna ka kaysa sa lahat ng mga nandirito ngayon, pero kung wala ka pa rin bunga, kapatid, ang sinabi po na binasa natin kanina, you will be cut off. Yung mga sanga na hindi na mga namumunga, ano pong ginagawa ng Diyos? Pinuputol. Hindi po yan dinidisplay. Ang ginagawa po, tinatapon po yan sa nag-aapoy. Bakit po? Anong ibig sabihin yan? Kahit pa pangalandakan mo, na Kristiyano ka, na mas nauna kang kinapastor, kahit po sa amin, kahit po sa church na to, pero wala kang bunga, kapatid, delikado yung buhay mo. Pero praise God, hindi pa po huli yung lahat. Kaya po nandirito tayo eh. Maragi pong merong pag-asa na in-offer po yung Panginoon sa atin. Ang sabi po ng Jeremiah 34:15, recently you repented and did what was right. Ano po yan? Following my commands. So lahat ng mga nagre-repent, lahat ng mga humihingi ng tawad, hindi po nananatiling, okay, nagrepent na ako, tapos na. Hindi po siya ganon. Ang sabi dito, repentance is always followed by obedience. Yung pong pagsunod, palagi, yung pong repentance, palaging may kasunod na pagsunod, lalo na po sa atin. So pag-aralan po natin, sobrang
Nag-enjoy po ako sa buhay ni Zacchaeus simula po naturo sa amin. Inupuhan ko po siya sa mga nag-preach simula kahapon kay Pastor Is, kay Pastor Rads, kay Pastor Jack. Ayan, so pinag-aralan ko po talaga at sobrang mag-enjoy ko kay Zacchaeus. Kilala niyo po si Zacchaeus? Gutot niya po si Zacchaeus. Alam niyo po yung gutot? Maliit. Malati po si Zacchaeus. Basahin po natin, Luke 19, 1-10. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man there named Zacchaeus. Pakisabi po, Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region. So, ang ibig sabihin, meron po siyang posisyon. Chief tax collector po siya and he had become very rich. Kasi po, bakit? Alam niyo po ba na yung mga tax collector is ayaw po nila? Kasaman po nila sa mga lugar nila kasi bakit? Mandaraya po yung mga yan. Actually, meron po ako nabasa, ang sabi niya, yung mga tax collector, lalo na pa yung chief tax collector, ganito po yung ginagawa. Yung pong tax nila, hindi po yung saktong, kunyari, kakatamo na ng katas yung tax tamo eh. Wala po, hindi po 12% lang. Yung ginagawa po ng mga tax collector, dinadagdagan pa nila, pinapatungan po nila sa mga kapwa po nila Hudyo. Alright, kaya nga po galit na galit yung mga tao kay Zacchaeus. So, he tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. Pakisabi po, too short. Huwag ka mag-alala kapatid, kung maliit ka, hindi aksidente yan. Praise the Lord. At least honest. Di ang alwag yan, balam na ko, katas eh. Aminin po natin yung katotohanan. There is freedom in that. Alright, so sabi po dito, so gusto niya pong makita si Jesus. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. Verse 5, when Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, Zacchaeus, quick, come down, I must be a guest in your home today. Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. But meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth to the poor. And Lord, if I have cheated people on their taxes, I will give it back to them 4 times as much. Babalikan po natin mamaya. Jesus responded, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be true son of Abraham. Yung last verse po, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So, check lang po natin to. Bibigyan ko lang po kayo ng trivia, praise the Lord. Alam niyo po ba na yung pangalang Zacchaeus, ang ibig sabihin niya is pure one? Yung pangalang Zacchaeus, ang ibig sabihin niya, pure one. Mamaya, balikan po natin yung pure one na yan. So, hindi lang po siya tax collector. He is the chief tax collector. Kaya sobrang yaman niya. He was so rich. Sobrang rich niya kasi po, nakakakuha na siya ng, ang sabi nga po, parang regional director po siya. So, meron siyang hawak ng mga tax collector. Ang ibig sabihin, manakita niya kay lalam, manakita niya pag yung babo. Ganyan po kayaman si Zacchaeus po. At check po natin yung verse 4. Sabi, verse 3, he tried to look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. Alam niyo po ba bakit gusto niya makita si Jesus? Kasi po, this time si Jesus sobrang sikat. Because anywhere he goes, merong milagro. Merong pong salvation, merong pong restoration, merong healing, merong miracle, merong breakthrough. Kaya nga po yung mga tao, sabi nga po ni Pastor Manny, this time, si Jesus parang rockstar. Kung saan man siya pumunta, sinusundan siya ng mga crowd. Kaya nga po nabalitaan niya ni Zacchaeus. And it's possible. Sabi po ng isang theologian na nabasa ko, sabi niya, it's possible, kaya gustong makita ni Zacchaeus to. Kasi nabalita na si Jesus nakikiupo sa mga makasalanan. Na inuupuan ni Jesus yung mga makasalanan na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Sabi po ng verse 4, he ran ahead and climbed a sycamore tree beside the road, for Jesus was going to pass by that way. Alam niyo po ba, na yung sycamore tree hindi naman kadalasan nasa daan yan? Alam niyo po kung saan nakatanim yung sycamore tree? Sa riverside. Doon po yan namumunga. Doon po yan tumutubo ng matindi. Yung sycamore tree po, hindi naman po siya ganun kataasan, pero malabong po yung kanyang yung mga leaves niya. Ang ibig ko lang po sabihin, bakit merong sycamore tree dito po sa daan? Alam niyo po yung reason? Kasi alam po ng Panginoon, that couple of years, aakyat po si maliit na Zacchaeus para i-encounter ng Panginoon. Bakit ko po sinasabi ito? Ang ibig ko lang pong sabihin, ano man yung nangyayari sa buhay po natin ngayon, hindi po aksidente yan. Ano mang sitwasyon na pinagdadaanan po natin, hindi po aksidente yan. Kung saan pamilya ka man, nabibilang ngayon, hindi po aksidente yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi gagamitin niya ng Panginoon para mag-cause ng kaligtasan, hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Meron pong purpose yung lahat.
hindi po aksidenteng merong sycamore fig tree dito. Actually, sobrang unusual na merong ganito dito. Siguro magtakala rin tayo, bakit ating makanini Kenny? Pero later on, sino po yung naka-appreciate ng sycamore fig tree na yon? Si Zacchaeus. Kasi po bakit? Doon po siya in-encounter ng Panginoon. So, check po natin to. Since maraming taong kasama si Jesus, He is crowded palagi kung nasaan po siya. And then, kasi nga bakit? Malabong yung sycamore fig tree eh. Okay, at possible din na nagtatago si Zacchaeus. Why? Kasi nga ayaw siya ng mga tao. Dahil nga kalaban siya, kaaway sila ng community po nila. So, anong ginawa niya? So, umakyat po siya ng halaman. But, dahil sa kagustuhan niya makita si Jesus, alam niyo po, pegpalit na po itang kamarinayan, bakit among mugyat siya kenta naman akin ni Kristo. Pinagpalit niya yung dignity po niya bilang wealthy man, bilang kilala na mayroong posisyon, hindi lang po sa lokal nila, even sa whole region po nila, para lang po makita si Jesus. At alam niyo po ba anong response ni Jesus? Verse 5, ang sabi niya dito, when Jesus came by, He looked up. When Jesus came by, He looked up at Zacchaeus and called him by name. Ano pong ibig ko sabihin dito? It's possible na sobrang nangkarakal tao, sobrang daming tao na hindi niya po nakikita si Zacchaeus. But the moment na napunta po si Jesus dun sa sakop nung halaman na yon, alam niyo yung ginawa ni Jesus? Dahil kilala niya si Zacchaeus. Dahil alam niya kung sino si Zacchaeus, He stopped dun po sa halaman na yon, dun po sa tree na yon. Anong ginawa niya? He looked up. He became intentional. Kasi po bakit? Naging intentional si Zacchaeus para makita siya. Alam niyo po yung ginawa ni Jesus? Tumigil po siya. Tinawag niya si Zacchaeus by his name. Check po natin yung verse po na to. Verse 7, but the people were displeased. Hindi natuwa yung mga tao. Ang sabi po dito, displeased, he has gone to be the guest of a notorious sinner. Ang tawag po ng mga tao kay Zacchaeus, ano po? Notorious sinner. Makasalanan. Basically, kaya Kapampangan, bakit among misanan? Demonyo siya yan. Pero alam niyo po yung tawag ni Jesus kay Zacchaeus? Oy, pure one, dito ka. Oy, pure one, dito ka. Alam niyo po yung ibig sabihin nito? Hindi tinitingnan ni Lord yung kasalanang nagawa mo. Ang tinitingnan ng Lord yung pagkakatawag niya po sa atin. Yes, we may have committed sin. Meron po tayong nagawa kahit kanina, kahapon, last week, last year, nagkamali po tayo. Pero ang tawag ng Panginoon sa atin, basically, miminsanan po natin, anak, dito ka. Bakit? Because this is the identity that God gave us. Alam niyo po bang sobrang importante ng pangalan noon? Kung ano po yung pangalan mo po noon, yun yung sinasalamin ng pagkatao mo. And si Zacchaeus po, this time, is far from being pure. Pero ano po yung tinawag ng Panginoon sa kanya? Pure, dito ka. Oy, banal, dito ka. Kaya nga po ayaw ng mga tao eh. Paano mo sasabihin banal yan? Makasalanan yan. Mandaraya yan, mandarambong yan. Pero ano po sinasabi ng Panginoon, even kahit sa atin po na nandirito ngayon, kahit po tinatawag ka ng mga tao, even ni Satan mismo, dun sa past mo, ang tawag ng Lord sa iyo, anak kita. Ito po yung identity na binibigay sa atin ng Panginoon. Yes, we are committing sins. Yes, nagkakamali po tayo, pero hindi po tayo tinatawag ng Lord sa pagkakamali po natin. Tinatawag tayo ng Lord dun po sa identity na binigay niya po sa atin. Ano po yan? Tayo po yung mga anak ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung anak ng Diyos. At gusto ko lang pong sabihin na kapag naging intentional ka sa Lord, magiging intentional sa sayo. Ay kanyaman po yata, nadatang po kayong punto. Because God is a personal God. Si Jesus po, personal po yan. Kagaya po, kanina po nagsiyo kami ng isang kapatid po natin. Ito po yung palaging gusto ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng one-on-one na masarap na relationship sa Kanya. Bakit? Pagdating po ng panahon, hindi po natin pwedeng isama yung mga pastor natin sa pagharap natin sa Panginoon. Hindi nyo po pwedeng isama yung forerunner nyo. Hindi nyo po pwedeng isama yung family po ninyo. Haharap po tayo sa Diyos, mukaan. Nag-iisa lang po tayo. Ang tanong, paano po kaya tayo harap? Basahin po natin, ituloy po natin sa verse 6. Ayan. Verse 7, sorry. Sabi po dito, but the people were displeased, he has gone to be the guest of a notorious sinner. They grumbled. Palagi ako pisasabihan de, pagchismisan de. Isipan mo, nakakanya ni Zacchaeus. Isipan mo, inagkat ni Jesus is Zacchaeus. Kaso, ganito po kilala si Jesus. Kaya po yung pinaka-verse na sabi niya, He came to seek and save the lost. Hindi po siya nandirito para iligtas na yung ligtas. Hindi po para pagalingin yung mga magaling. Nandito po siya para po pagalingin yung may sakit. So tuloy po natin, verse 8. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor. Ito po yung ginawa ni Zacchaeus.
Nung pong nasa kanila na siya, nung nag-uusap po sila ni Jesus, actually, dahil nga po pinag-uusapan sila, this is a public setting po. Hindi po silang dalawa lang ni Jesus. Nasa harapan po ng maraming tao to. Ito po yung sinabi ni Zacchaeus kay Jesus. Ayan, I will give half of my wealth to the poor. Lahat ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. Ito pa po. Ayan, Lord. And if I have cheated people on their taxes, kung nandaya ako, kung kinupitan ko, itong mga ninakawan ko na to, ang sabi niya, ibabalik ko yan 4 na beses na mas marami kaysa sa kinuha ko. So kung kumuha po siya ng 100, ilan yung ibabalik niya? Wow, you can do the math, ha? Kung ang kinuha niya po 1,000,000, ilan po yung ibabalik niya? So imagine, ganito po yung sinasabi ni Zacchaeus. Wala nang matitira sa akin. Pero okay lang kasi meron na akong Jesus. Wala na akong pera. Okay lang, ibibigay ko na lahat, pero okay lang. Kasi meron na akong Jesus. Ito po yung masarap. That we can say sa harapan ng Panginoon, Lord, iniwan ko lahat. Okay lang. Kasi sumusunod naman ako sa iyo. And gusto ko pong i-share to kasi simula kahapon, nung Friday, tinuturo po sa amin to. Yung pong restitution, hindi po siya mahirap. Yung pong restitution ang ibig sabihin kapag nagnakaw ka, ibalik mo. Amen ba? Kapag nagnakaw ka, ibalik mo. So kapag meron kang kinuha na hindi iyo, anong gagawin mo? Actually, yung pong ginawa po ni ano dito, ang pangalan nito, ni Zacchaeus, shortcut na lang, no? Ang ginawa po ni Zacchaeus, binalik niya 4 na beses na mas marami. Kasi bakit? Gusto niya pong ipakita na talagang binago siya ng Panginoon. This is what true repentance means. Meron pong outward, meron pong inner change na nag-cause po, na gumawa siya ng outwardly para sa ibang tao. And pakatandaan po natin, tayo po dapat ganyan po tayo. Basangke mo po. Sabi dito, Zacchaeus demonstrated inner change by outward action. Kasi hindi po pwedeng, Lord, sorry. Tapos wala na. Hindi po pwedeng, Lord. Kunyari, nagnakaw po tayo. Lord, sorry, patawaran mo ko. Pero merong tao kang pinagnakawan. Alam mo yung sasabihin ng Panginoon sa'yo, your sorry is good. Pero ibalik mo yung dapat sa tao na yun. Bakit? Kunyari po ngayon, kaya pong malilyari kaya katam sa nangyayari po sa atin. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong no? Sa flood control, sa mga issues na nangyayari. Kaya hindi po enough yung sorry lang. Hindi po enough yung sorry lang. Ano po yung dapat? Ibalik po dapat yung kinuha sa kaban ng bayan. Hindi po kanila yun Sa atin din po, kung makanyaning nga nyaran daring tao, kareni pong may anako nga rin Kung hindi po tayo nagiging tapat sa tithes po natin, ibalik po natin. Pastor, pera na naman Kasi po bakit? Karamihan sa mga tao, Kristiyano, nahuhulog saan? Pera. Kaya po kung papansinin ninyo, isa sa pinakamaraming word kayo na mababasa sa kabuuan po ng Bible, saan? About pera. Financial. Kasi nire-remind tayo ng Diyos na hindi po dapat natin mahalin ng pera. For example na lang, basic math. Nagkaroon ka ng 1,000, sabihin na natin 10% yung tithes mo. Magkano po yung tithes mo sa 1,000? May bawas na rin, you can do the math. So 100. Pero binigay mo 50 lang. Lord, okay lang kasi wala naman nakakikita Hindi ba mas nakakahiya yun? Kasi hindi ka nga nakikita ng tao, pero nakikita ka ng Diyos. So anong dapat mong gawin? Siyempre, i-convict ka ng Lord. Siguradong merong conviction, kapatid. Kapag hindi ka na-convict sa pagnanakaw mo ng tithes, may problema ka na sa puso. Hindi ka nag-commit ng mistake, sinadya mong magkasala. Ngayon, anong gagawin po natin sa susunod? Ibalik mo yung kinuha mo. So, kunyari, nagkaroon ka ng 1,000 ulit na pera for the whole week, and then magta-tithes ka, magkano po yung ita-tithes mo? 150. You cannot do the math today, ha? Kasi nga po, babalik po natin yung kinuha Actually, kung gagayahin po natin yung ginawa ni Zacchaeus, ilan po yung ibabalik natin? 250. Kasi po, bakit? Ibabalik, may restitution Ang ibig ko lang po sabihin, kailangan po yung pagbabagong sinasabi po natin, ipakita po natin. Yung pong repentance, kung talagang nagbago po tayo, ipakita po natin. Marami pong nagre-repent sa salita, pero wala sa gawa. Pero iba yung mga taga-Calvary Temple. Lahat po tayo, i-display po natin yung pagbabagong buhay na binago po ng ating Panginoon. At saka kung papansinin niyo po yung nangyari kay Zacchaeus, wala pong iyak-iyak.
Hindi lumuhod si Zacchaeus, hindi umiyak si Zacchaeus, may patira pa si Zacchaeus, Lord. Tatanggapan da ka. Walang soulish act. Alam niyo po yung ginawa ni Zacchaeus? Pure devotion. Sige, Lord, tanggapan da ka. Manyad kong tawad, giret ang kasalanan ko, ibalik ko lo, retang pinako ko. Ganun lang po. Ano po yung sinagot ni Jesus? Ano po yung ginawa at binigay ni Jesus sa kanya? Check po natin yung verse 9. Ang sabi po dito, Jesus responded, salvation has come to this home today. Bakit? Hindi dahil umiyak siya. Hindi dahil nagtatatalon siya. Hindi dahil nag-enjoy siya sa worship. Ano pong sinabi dito? For this man has shown himself to be a true son of Abraham. By how? By doing yung pong ginawa niya. Kasi nagkaroon ng repentance at nagpakita po siya ng restitution. Hindi lang po sa harapan ng Diyos, kundi sa harapan ng mga ninakawan niya. Kaya kung papansinin po ninyo to, no? Kapag merong ginawa ka publicly, iko-confront ka ni Lord publicly. Hindi pwedeng, kunyari, meron kang siniraan na tao, ginawa ng ganito, tapos magsasorry ka kay Lord na lang, hindi. Iko-confront ka ng Lord kung paano mo ginawa yung bagay na yan. Mamaya, pakatandaan nyo po, mamaya, ituturo ko po sa inyo yan. And gusto ko lang pong i-share, balik lang po natin ng konti kasi kailangan po to, kailangan ko pong i-share sa inyo to, yung pong sa verse 6, Zacchaeus quickly climbed down and looked Jesus to his house in great excitement and joy. Na bumaba si Zacchaeus, dun sa halaman, dun sa sycamore tree, na merong kagalakan. Kasi bakit? Na-encounter niyo na si Jesus eh. Naaalala niyo po ba? Sa lahat ng mga matagal na ng mga Kristiyano, maliban sa mga first time ngayon. Alright? So, if you are saying na matagal na kayong Kristiyano, sino po sa inyo yung naaalala niyo pa yung pinakaunang pagkakataon na naranasan niyo na yung pag-ibig ng Diyos? Sino po sige po, taas niyo yung kamay niyo. Kung naaalala niyo pa, yung pong moment na yon. Ako sobrang kaya ka kita, sobrang fresh ka kita kasi 2012, camp, iyak-iyak, walang pagbabago sa buhay. Pero 2013, yun yung sabi ko, ang bihira, minahal ako ng Lord, ganito ako karume. Kasi bakit? Nakita ko kung paano niya binigay yung buhay niya sa akin. Pinakita po sa amin sa youth camp namin noon, yung Via Dolorosa. Tapos si Kuya AJ, si Elder AJ po natin. Tapos na yung session, nakayakap pa ako sa kanya, umiiyak pa ako eh. Kasi bakit? Sobrang, grabe Lord ako. Bakit makanini? Kaya pagkatapos noon, yung galak mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mapalitan eh. Alam mo na mo halos Aldoldo, Choka Church eh. Bakit? Kasi nakaranas ka ng ganong klaseng pag-ibig. There's this certain joy na hindi kayang ibigay ng tao. Kaya nga kung meron lang po sa inyo that for so long, hindi ka nag-e-enjoy sa Lord, wala ka sa Lord, nag-e-enjoy ka sa kasalanan, tapos nandirito ka ngayon, alam niyo po, meron pong plano yung Diyos sa inyo. Gusto niya pong ibalik yung kagalakan ng inyong kaligtasan. He wants to restore the joy of your salvation. Kasi po bakit? Alwaya ng masaya ka king Ginoo. Alwaya, bibigay kagalakan, king Ginoo tamo po. So, ang sabi po dito, no, si Zacchaeus is a model to everyone of how to receive Jesus. Kung paano po natin dapat tatanggapin si Jesus na walang pretension, na walang pagpapakitang tao. Receive Jesus by seeking after Him with real effort. Kasi nga, hindi naman siya passive. Meron kang kailangan gawin. Receive Jesus by humbling yourselves. Kailangan po may pagpapakumbaba. Receive Jesus no matter how sinful or hated you are. Kahit pa kasama na ka rin tawali, tanggapan may Kristo. Kasi po, yung tao na dating ikaw, magiging testimony para maligtas. Yung mga taong may ayaw sa'yo. Ang sabi po dito, receive Jesus without delay. Kapag po merong salvation ngayon, wag mo nang i-harden yung puso mo. Ngayon pa lamang, tanggapin mo na si Jesus. And despite kung ano man yung sabihin ng ibang tao sa inyo, tanggapin po natin si Jesus. Lalo na po sa mga first-timer dahil po naniniwala tayo na andaan lamang sa kaligtasan na yan natin pong Panginoong Jesucristo. So true repentance produces genuine change that leads to the obedience of Christ. Ito po yung tunay na repentance, ito po yung tunay na paghingi po ng tawad. Obedience is the visible fruit of an inner change of heart. Yung pong pagsunod po natin, ito po yung tunay na bunga ng talaga pong repentant at nabagong puso at nabagong buhay. Sino po dito yung mga nabago na? Yung iba hindi pa, nababago pa lang. Sino po dito yung naniniwala siyang pinatawad na siya ng Panginoon? Then, ipakita po natin sa atin pong pagsunod sa Diyos. Obedience is the fruit of true repentance because obedience reflects surrender to God.
Ito po yung ginagawa ng pagsunod po natin. Pinapakita po natin na talaga sumusunod po tayo, na talaga sinurrender po natin lahat sa atin pong Panginoon. Point number 2 na po tayo. Alright? Surrendering to God means aligning our will with His. Ito daw po yung meaning ng surrender. It is aligning our will to His will. Ang sabi po dyan, and obedience is the natural outcome. Pakisabi po, natural outcome. When we surrender to God, obedience becomes a lifestyle of doing His will. So, ang ibig sabihin, kapag fully surrendered ka sa Lord, matik dapat yung kasunod, obedience. Nakukuha po ba natin? So, kapag ibig sabihin, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, dapat sumusunod ka na agad. Yan po yung ibig sabihin po nito. Obedience is the natural outcome. Ang ibig sabihin, merong abnormality sa Christianity mo kung hindi ka pa rin sumusunod sa Diyos. Merong problema sa pagka-Kristiyano mo kung hindi ka pa rin sumusunod sa pinapagawa po ng Panginoon. Paano ko po susundan yung pinapagawa ng Lord? Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Sa lahat na nagbabasa, magsabing amen. Sa mga hindi pa, start na po natin ngayong araw na to. Bakit? You're missing out a lot kapag hindi po ninyo binabasa yung salita po ng Panginoon. Matthew 7:21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly. Ano po yung sinabi dyan? I never knew you. Away from me, you evil doer. Isipin niyo po, ito po yung instance nito. Meron pong mga lalapit sa ating pong Panginoon sa araw ng paghuhukom. Ang sasabihin sa kanila, Lord, di ba't nagpalayas kami ng mga demonyo gamit ang pangalan mo? Di ba't gumawa kami ng mga milagro? Bumuhay ng mga patay, nagpagaling na may sakit? Tapos ano po sasabihin ng Panginoon? Sino ka? Hindi kita kilala. Lumayas ka dyan. Ano pong ibig sabihin niyan? Hindi ka katanggap-tanggap sa langit. Pero bakit po ganun? Bakit ganun po yung nangyari? Kasi ginawa naman nila yung tama. Ginawa nila yung mabuti. They did the will. Pero alam niyo po anong naging problema? Check po muna natin to. Meron po akong nilagay na comparison po. Si Paul. Alam niyo po yung sinasabi ni Paul palagi. Kinukumpara niya yung sarili niya. Ang sabi dito, I work harder than all of them. Si Paul po yung nagsasalita dito. I work harder than all of them. Tapos sa Hebrew, if there is one, ang sabi po niya, I was a member of the Pharisee. Check niyo po yung sinasabi po ni Paul dito. Who demanded the strictest obedience to the law. I was so zealous that I harshly persecuted the church and asked for righteousness. Alam niyo po yung sinasabi ni Paul, I obeyed the law without fault. As for righteousness, I am faultless. Ginawa ko lahat yan, ang sabi ni Paul. Pero alam niyo po yung dahilan kung bakit tinanggap po ni Lord si Paul? Tinanggap po ni Lord yung salita ni Paul kaysa sa mga salita ng mga tao na nagsasabing, Lord, nagpalayas kami dahil sa inyong pangalan. Ano pong reason? Kasi po si Paul ina-acknowledge niya yung Panginoon. But these people get all the glory. Check po natin to. Ang sabi po dito, but by the grace of God, I am what I am. Kay Paul po to. Dahil po sa biyaya ng Panginoon, ako ito. And His grace to me was not without effect. He acknowledges the grace before what He did. Kaya nga po, una yung Panginoon sa buhay po ni Paul. At saka yung pong katuloy na binabasa po natin, I once thought these things were valuable. Yung pong sinabi ko sa inyo na 8th day na circumcised siya, yung pong basically yung resume ni Paul, grabe po kasi yan eh. Kung tatanggap ka ng empleyado, pinakita ni Paul yung resume niya sa'yo, baka pati ikaw palitan ni Paul eh. Ganun po kagrabe yung resume niya. Pero yung sinasabi po ni Paul, it's not I, but the grace of God that is in me. Kaya nga po ito yung difference. Yes, baka po meron sa atin, Lord, mag-ministry ko eh. Lord, active ako mag-attend ng church. Lord, nagpapagamit ako. Ang dami ko nga ministry eh. Lord, nagbibigay ako. Lord, faithful ako sa tithes and offering. Meron pa akong tinutulungan sa labas. Pero kapag ginawa mo yan, para sa sarili mong kapakanan, ano po sasabihin ng Panginoon? Away from me. I never knew you. Ngayon tatanungin ko po kayo. Pili po tayo. Ano pong gusto nating marinig sa harapan ng Panginoon? Is it, I never knew you. Away from me, you evildoers.
Or ito pong, I hope ito po yung gusto nating lahat. Or ito pong, well done, my good and faithful servant. Ano po yung difference? Yung pong well done, my good and faithful servant, ano po yung ginagawa niya? Sumusunod po siya sa Panginoon. Hindi po para sa kanyang kapakanan, kundi para po sa ikapupuri ng Diyos. Kaya nga servant Ang ibig sabihin, pina-follow niya yung kanyang master. Ginagawa niya yung kagustuhan ng kanyang master. At hindi po tayo pipilitin ng Panginoon. If you want to do things for your own sake, para po sumikat ka, para makilala ka sa church, para masabi nilang masipag ka, pwede mo naman gawin yan Ang tanong, tama ba sa harapan ng Panginoon? Pwede naman. Pwede po tayong magmayabang na yung tithes mo dito, milyon-milyon. Na kung magbigay ka sa mga tao, milyon-milyon. Pwede naman na lahat, pasukan mo yung ministry, pati yung pag-guard. Lako mo, pobre ring guard. Pwede. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ginawa ko to Sipag kasi ako Alam mo, dun pa lang, pa-impyerno ka na kapatid. Kasi po bakit? Never po napiplease ang Panginoon sa mga mayayabang. Hindi po napiplease ang Panginoon sa mga mayayabang. At sa atin po mga Kristiyano, ang sakit po sigurong matanggap sa harap, sa bibig po ng ating Panginoon na sasabihin niyang, sino ka? Hindi kita kilala. Ano pong ibig ko sabihin? Patuloy po, hopefully, ibaba po natin ang puso po natin sa Panginoon. Nagagawa po natin yung mga bagay-bagay. Even us preaching here in the pulpit, it's not about us. It's just because of the grace of God that is empowering us po para magawa po natin to. Yung po mga worship leaders, yung mga worship team, yung mga tumatayo po dyan, it's not about them. Worship team, it's not about you. Hindi po about sa atin itong ginagawa natin. Yung pag-a-attend nyo, hindi para sa inyo, para sa Diyos pa rin yan. Yung pagtatrabaho ninyo faithfully, it's not for you, it's for the Lord. Yung pag-aaral ninyo, yung pagiging mabuting anak, asawa, at asawa pang isa. Asawa lalaki, asawang babae. Yung pong bagay na yan, ginagawa po ninyo para po sa Panginoon. Basically, you are living to please God. We are living to glorify God. Ito po yung panawagan ng bawat isa po sa atin. So sabi po dito, remaining humble before God is the key, is a key part of surrendering to Him. James 4:6-7. And He gives grace generously, as the scriptures say. God opposes the proud, but gives grace to the humble. So humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. Ang sabi po dito, yung mga nagmamataas, binabagsak ng Diyos. At yung mga nagpapakumbaba, inaangat ng Diyos. Kasi po bakit? Kapag nasa taas ka na, saan ka papapunta? Pabagsak ka na lang. Kaya nga po tayong lahat, share ko lang din to. Alata naman pwedeng ipagmayabang kayong Ginoo. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Makwalta ako Kanino ba't? Hard work, no? Praise God for the hard work. But it's not about you. Sino yung nagbibigay ng oxygen na meron ka? Kalakasan sa katawan na meron ka? Sino po? Praise God, you can do the math. Ang Panginoon pa rin po. The very reason why we exist, dahil lang po sa Panginoon. Kaya tatanungin ko po kayo, anong karapatan po natin magyabang sa kung anumang meron tayo? Ano pong karapatan natin magyabang sa kung anumang nagagawa po natin? Wala. Kasi po bakit? Galing lamang po lahat sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na to. At naalala niyo po ba si King Saul? Sabi po dito, si King Saul po yung hari na pinili ng mga Israelita dahil naglulong sila ng hari. And then binigay ng Panginoon sa kanila si Saul. And then inutusan po ni Samuel, ng Panginoon si Samuel para sabihin kay Saul na i-destroy niyo yung lahat ng Amalekites. Why? Because they are impure. Lahat, walang ititira. Mapabata, mapamatanda, babae, lalaki, yung mga sheep nila, yung mga cattle nila, lahat ng mga hayop nila, kailangan patayin. Kasi nga bakit? Each of one is impure. Hindi pwedeng magamit para sa kapurihan ng Diyos. So lahat po yun, impure na. Okay, tainted na, marumi na, polluted na. Kaya po pinapapatay, pinapaubos ng Panginoon. Tapos ano pong ginawa ni King Saul? Tinira po niya yung the best. Hindi niya pinatay si King Agag. At the same time, hindi po kinuha po ng mga alalay niya, ng mga sundalo niya, yung mga matatabang mga hayop. Ano po yung reason niya? Para po sa ikapupuri ng Diyos mo. Ang sabi po niya kay Samuel, kasi sabi po ni Samuel, kung ginawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, bakit meron akong naririnig ng mga umiiyak ng mga hayop? Ano po sabi ni Saul? Hindi. Yung mga the best part kasi, ibibigay ko yan sa iyo para purihin mo yung Diyos mo. Para burnt offering yan para sa Diyos mo.
Though hindi niya in-acknowledge ang ating po Panginoon doon. Pero ito po yung sabi ni Samuel sa 1 Samuel 15:22. But Samuel replied, "What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice?" Listen, makinig ka, ang sabi po ni Samuel kay Saul. Obedience is better than sacrifice. Submission is better than offering the fat of rams. And rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the Lord, ang sabi po dyan, the command of the Lord, He has rejected you as king. Alam niyo po ba yung pangako ng Lord kay Saul? Na yung kingly, yung priestly, yung pagkahari po, dapat salain po lahat ni Saul. Kasi po bakit? Because he rejected the command of the Lord. Ano po nangyari? Nireject po siya ng Panginoon. Ang sinasabi ko lang po dito, kung babasahin po natin yan, basically ganito. Kung ikaw kabataan ka na nandirito ngayon, sa lahat ng mga kabataan na nagpapagamit, paulit-ulit ko po sasabihan kayo ini, kahit pa umiyak ka ng dugo dito, magtumbling ka dito o buong araw na nagmi-ministry ka, pero sa bahay nagre-rebelde ka sa magulang mo, it's nonsense. Mga kabataan, kung dito, yes po, Pastor, pinturahan ko po yung church. Pastor, gusto mo ako nang gumawa ng building doon? Kahit po gawin nyo yan, kung hindi kayo sumusunod sa mga magulang ninyo, it's nonsense. Ano mukhang ihaharap natin sa Panginoon? Lord, sinunod ko kang pastor, kang makuli ko. Hindi po pwede yun. Sa mga nanay, sa mga asawang babae, kahit po forerunner ka, kahit may posisyon ka, kahit mayaman ka, kahit ikaw yung nagtatrabaho, kung hindi ka nagsasabit sa asawa mo, it's nonsense. Obedience is better than sacrifice. Mas malaki yung sahod ko sa asawa ko, no? Ang sabi ba ni Lord, magsasabit yung mas maliit na sahod sa malaki sahod? Ang sabi po ng Bible, wives, submit yourselves to your husbands. Pambira, alam bisa mag-submit kaya kayo? Hoy! Calvary Temple, Philippines. Nakalimutan po ata natin, asawang lalaki. Mahalin mo ang iyong asawang babae kung papaano minahal ni Kristo ang kanyang sambahan. Tayo po, mga asawang lalaki, magsabing amen. Yan. Ibigay po natin yung buhay po natin para sa mga asawang babae. Amen. Uy! Ang birahin ako, bisapi lang ko pa ang banwa. Pati po yung mga nakatago, ibigay natin. Uy, may nagtatago pa rin. Asawang babae. Ayan, sa mga pakikontak na lang po, Sister Sarah Kunanan. Pinlag. Alright, asawang babae. Magpasakop ka sa asawa mong lalaki. Kaninang para sa inyo, lakas ng amen nyo. Mga asawang babae, listen to this. Kahit gaano ka-strong yung personality mo, kahit pa ipagsigaw mong alpha female ka, ating makanyan uy, alpha female ko, strong, independent woman. Kaya magpabebe kayo. Hindi pong makakalungkot Dahil po ang dami ko nang naranasan na ganito simula nung ako yung nag-handle noon ng funeral, nung ako po yung naghahawak. Daming umiyak sa harapan ng puntod mahal kita. Tang, kaluguranda ka. Tang, sorry kasi mag-rebelde ko. Bakit ka mag-sorry niyang mabiyaya? Bakit hindi ka sumunod nung buhay pa? Palahin mo pang mate, bayo ka sunod. Mga kabataan, sumunod po tayo sa ating mga magulang. Last time, nabanggit ko din po ito. Sobrang nagpapasalamat po ako sa nanay ko kasi ginawa niya akong, bala mo dalaga ko po kaya kami Bunso po kasi ako So, dapat 8 a.m. Dapat 8 p.m. nasa bahay na. Bawal ka sumama ng overnight. Nire-resent ko po yung nanay ko noon kasi siya lang po yung kasama namin. Tatay ko po nasa barko. Sabi ko, pambira, agyo ko nun may opera ko, yung pala agyo. Siya po yung nag-ano sa akin. Nagpapasalamat po ako na hindi niya ako hinayaan nag-overnight. Kasi bakit? Possible wala po ko dito sa harapan ninyo kung ginawa ko po yun. Siyempre, mag-enjoy na kabarkada. So, kung nandyan pa yung mga magulang ninyo, i-appreciate nyo sila. Amen? Wag lang po pag Mother's Day tsaka Father's Day.
Picture. Oh, thank you. Kung bibigyan ako 1,000,000 pagkakataon na pumili ng magulang, kayo pa rin ang pipiliin ko. Sige nga, maghugas ka ng plato. Mamamaya na lang, no? Yung plastic. Puro pakitang tao sa Facebook. Kabataan, ito po yung realidad ng buhay. Tumatanda tayo. Amen. Kaya tumatanda din po yung mga magulang natin. Mahalin nyo sila hanggang nandirito sila. Amen. Show them some respect. Amen po ba? Kasi po bakit? Yan po yung gusto ng Panginoon. So lahat magsasubmit. Lahat susunod. Praise the Lord. Palakpakan nyo yung mga sarili ninyo. Kanina ayaw ninyo lahat eh. Para pala you can do the math, kailangan i-explain muna lahat eh, no? So, ang sabi po dito, religious ceremonies or rituals are empty unless they are done with an attitude of love and obedience. So, para lamang po magkaroon ng kwenta yung mga ginagawa po natin, wag po natin silang gawin out of responsibility, but out of love and obedience sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ang sabi po dito, partial obedience is still, yun daw pong pagsunod na 1/4, disobedience pa rin yan. Ganito po yan, kapag sinabi maghugas ka ng plato, isama mo yung baso. Hindi, ginawa ko. Ginawa ko na po kasi ito eh. Inaway ako ng ate ko. Manos, nakapinggan ka rin. Inos ko pinggan. Obedient eh. Diyan kutsara pong baso ko inos. Di tang nanako peña kalachiko. Balo Malbiang, I love you. Ang sinasabi lang po dito, nandito na lang din po tayo. Sumunod na po tayo sa Panginoon. Sunod na tayo ng buo. Sumunod na po tayo ng walang reservation. Huwag mo lang isipin yung sarili mo. Isipin mo na lang yung pinapagawa ng Diyos. Kasi po, bakit? You will never lose by obeying God. Walang talo sa pagsunod sa Diyos. Amen ba? Pero ang sabi po dyan, you will never win by disobeying God. Alam niyo po, yung pinakamasarap na kakampi ay ang Panginoon. Kasi bakit? Sure win ka palagi. At yung pinakamahirap na kaaway, ang ating Panginoon. Kasi bakit? Wala tayong panalo dyan. Sure lose tayo dyan. Kaya nga pili tayo, sure win o sure lose? Siyempre, doon tayo sa sure win. Saan po yan? Sa palaging pagsunod sa ating Panginoon. Pastor, paano ako susunod? Di ko naintindihan. Hindi po sinabi ng Lord na kailangan intindihin mo lahat. Ang sinabi lang ng Panginoon, sumunod ka. Amen? Meron po mga pagkakataon that God will ask us to do something na hindi po natin naintindihan. But instead of you analyzing, navigating things, na Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Ano po dapat yung sasagot natin? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen ba? Pumiras tamo ken. Punta tumira kayo po yung Madam SJ ulit. Once again po, Sarah Conanan sa Facebook. Obedience. Mahal po namin kaibigan yan. Sige na po. Obedience is the fruit of true repentance because, last but not the least, obedience leads to following Jesus. Ito po yung ginagawa. Bagamat parang redundant po siya, pero ito talaga yung meron. Kapag nag-obey ka sa Panginoon, mas lalo mo siyang sinusundan. Bakit po? Kasi unang-una, hindi mo naman susundan yung tao na hindi mo pinagkakatiwalaan. Amen? And tayo, paano po natin pagkakatiwalaan ng ating Panginoon? Segue lang, magbasa po tayo ng salita niya. And then habang nakikilala po natin siya, nagtitiwala tayo sa Kanya. At habang nagtitiwala po tayo sa Kanya, sumusunod po tayo sa pinapagawa niya po sa atin. Ito po mga verses na to, halos pare-pareho, kaya babasahin ko na lang po sila. Yung pong John 14:15, ang sabi po dito, if you love me, obey my commandments. Sino po nagmamahal sa Panginoon? Taas ang kamay? Hindi, taas ang kamay. Hindi nga luwagi kayo, yung paboring taas ng kamat nyo eh. Totoo? Sunod po tayo sa Panginoon. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. John 15:10, when you obey my commandments, you remain in my love. Basically, kung talagang mahal natin ang Panginoon, ang sinasabi po ng mga to, susunod tayo sa Kanya. 1 John 5:3, loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Alam niyo po kung bakit nandiyan yung nasa dulo? And His commandments are not burdensome. Para kanino, sino po ba yung mga nahihirapang sumunod? Yung mga ayaw sumunod. Sino po yung mga nahihirapan sumunod kapag mayroong pinapagawa yung Panginoon? Yung mga ayaw lang sumunod. Kasi po bakit? Kung gusto mo sumunod, magiging madali yung lahat eh.
Meron po kami naging session dati sa couple fellowship po namin na meron pong mga struggles, ganito ganyan, mga compromises na inopen yung isang kapatid. And then meron pong tinanong yung mother-in-law ko. Sabi niya, nano ring mas importante, ining bagay ngayon o yung gino? Palagay niyo po, lahat ng meron tayo ngayon, ano bang mas importante? Yan bang bagay na yan o yung Panginoon? I hope palagi po nating piliin na mas importante pa rin ng Diyos sa buhay po natin. Kasi yun yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Palagi po natin siyang pinipili. Kasi po bakit? Siya pinipili niya tayo palagi eh. Kahit po yung mga pagkakataon na hindi mo gustong piliin yung sarili mo, ang Panginoon pinipili ka pa rin niyang mahalin. Kaya nga po tayo sa mga buhay po natin, palagi po nating piliin ang ating pong Panginoon. 2 John 1:6, love means doing what God has commanded us. So ito po yung gagawin po natin, paggawa po, pagsunod sa ginagawa po, sa pinapagawa po ng Panginoon sa atin. So since we are talking about repentance po, no, meron lang po akong i-share sa inyo about difference po ni Judas. Kilala niyo po si Judas? Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan yun. Alright, praise the Lord. So, si Judas and si Peter, pareho po sila nagkasala gravely sa atin pong Panginoon. Alam niyo po yung ginawa ni Judas sa atin pong Panginoon? Binenta po siya for how much? 30 pieces of silver. Right? Binenta po siya. Pinagkalulu po niya yung ating pong Panginoon. And si Peter po, anong ginawa niya sa Panginoon? Last Supper po. Sabi ng Panginoon, meron, ikaw, sabi niya ganyan, itatatwa mo ko 3 times kapag ano na yung crow? Ano? Kapag tumilawak na yung rooster, yung crow, yung manok. Tagalog na mo, Ben? Kapag tumilawak na yung manok, sabi niya, doon mo marirealize na you have denied me 3 times. Tapos, nung pong nangyari yung crucifixion, tinatanong si Peter, Peter, di ba kasama mo yan? Sabi niya, hindi. Sino yan? Who's that person? Anya pong tauli, kung babasahin niyo po yung gospel, may nagkasya pa eh. Hindi ko kilala yan. And then, nung 3rd time, sinabi niya, tumilawak po yung manok. And then, nakita po yung mata po nila ni Jesus. Pinapaalala lang na nagkatotoo yung sinabi po ni Jesus sa kanya. Na di-deny po ni Peter si Jesus. Pero meron po silang difference na dalawa. Pareho po silang naging sorrowful. They felt yung remorse sa buhay po nila. Kaya po anong ginawa ni Judas? Bumalik po siya tapos binalik niya eh. O ito, hindi, nagkamali ako. Pinagkanulo ko yung inosente na tao. Tapos ano pong ginawa niya? Nagpakamatay. Nagpakamatay po si Judas. Yan po yung ginawa niya. Mababasa niyo po sa Bible yan. Where in the other side, ano pong ginawa ni Peter? He felt that remorse. Alam niya na nagkasala po siya. What he did? He repented. Iba po kasi yung naranasan mo lang yung remorse. Ay, wapin na, may kamali ko makanyan. At iba po yung humingi ka ng tawad sa kasalanan mo. Marami pong tao na remorseful, but they are not repentant. Alam niyo po kung sino yung mapapatawaran? Yung repentant, hindi yung remorseful. Sino po yung mapapatawaran? Yung humihingi po ng tawad, hindi yung nakaranas lang ng remorse sa puso. Kaya po sabi dito 2 Corinthians 7:10, godly sorrows brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Kasi bakit? Ito yung godly sorrow eh. Lord, may kasala ako. Lord, nagkamali ako. Patawarin niyo po ako. Alam niyo po yung simpleng salitang Lord, patawarin mo ako. It can change the way kung paano ka mamumuhay. Kasi bakit? Sobrang powerful po ng salitang Lord, patawarin mo ako. Bakit? It shows humility. Ito po yung pinag-uusapan natin eh. Na Lord, balo ko ikaw mo makapagpatawad ka ako na Lord, may kamali ko. Patawaran mo ko kasi bakit po? Every time na nakagagawa tayo ng kasalanan po sa buhay natin at hindi ka na humingi ng tawad sa Lord, wala ng conviction, kapatid, kalyado na yung puso mo. Alam mo kung ano dyan? Pa-impyerno ka na. Meron po ko nalagay dito, there is a clear separation between sorrow and repentance. Hindi po sila pareho. One can be sorry for their sin without repenting from it. Pwede kang maging sorrowful pero hindi ka repentant. Sorrow describes a feeling, but repentance describes a change in both mind and in life. Meron pong difference yung dalawa. Kaya tayo po, let's live a life, repentant kind of life. Kasi po bakit? Araw-araw naman nagkakamali tayo eh.
Kaya kailangan po ihingi po natin ng tawad. Ito po yung ginawa ng Panginoon kung kailan niya po ni-reinstate si Peter. So ito po yung pangyayari nung nag-resurrect na po si Jesus, and then nasa ano po sila, side ng Galilee. Basically, nasa beach side po sila. Alright? And then, nangisda po sina Peter. After what had happened, alam niyo po yung ginawa ni Peter. Na-share po to ni Brother Jeff sa akin kanina. Alam po yung ginawa ni Peter? Bumalik po siya sa dating ginagawa niya. Naging fisherman ulit eh. Kaya nga po tinanong sila ni Jesus, yung buong context niyan, yung John 21, basahin niyo po, sobrang ganda. Na nangisda po sila, tinanong sila ni Jesus, "Hey friends, did you catch anything?" Ang sagot po ni Peter, "Wala. Bumagdamag kaming pero wala." Kaya tinawag po sila ni Jesus. Once again, He invited them. And then ang sabi dito, kumain po sila. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" Sabi po dito, "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Ito po yung sagot ni Peter, After po ito ng pag-deny niya, ito po yung pagkakataon po na yun. Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" Ano po sagot ni Peter? He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Alam mo naman na mahal kita. The third time, he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" And he said, "Lord, you know all things. Alam mo naman lahat ng bagay. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Check po natin to. Bakit po sinabi ng Panginoon na, "Do you love me?" 3 times? Kasi po, madami pong theologians na nagsasabi, because Peter denied Jesus 3 times. It is a reassurance na kung talagang mahal niya yung Panginoon. And then, ito po sa original translation po, yung pong pagtatanong ng Panginoon, kasi meron pong different kind of love. Meron pong filial love, meron pong yung phileo, brotherly love, at meron po yung agape love. Ano po yung agape love? Ito po yung unconditional na yung binibigay po ng Panginoon sa atin. Ito po yung nararanasan natin. Kaya po nung tinanong ng atin pong Panginoong Yesus si Peter, "Peter, do you agape me?" Ano po yung tanong na yon? "Do you love me unconditionally?" Ano po sagot ni Peter? "Lord, you know I love you. You know I phileo you. You know I love you," dahil merong kondisyon. Kasi brotherly love lang, hindi ko kaya yung unconditional love. Second time, the Lord asked him, "Do you agape me?" Ang sagot po ni Peter, "Lord, I phileo you." Ito yung kaya kong pag-ibig na ibigay sa'yo. And then the third time, ito po yung tinanong ng Panginoon sa kanya, yung pong agape, pinalitan po ng Panginoon, "Peter, do you really phileo me? Talaga bang mahal mo ko, brotherly? Meron ka bang brotherly love sa akin? Meron ka bang ganitong klase ng pag-ibig sa akin?" Ano po sinagot ni Peter? Kaya po siya nasaktan. Dahil yung pong tanong ng Panginoon sa kanya, nabanggit po ito ni Pastor Ron sa amin, ganito po siya. Phileo po yung sagot ni Peter. Ano pong tinanong ng Panginoon? Talaga ba? Talaga bang phileo yung pagmamahal mo sa akin? Talaga bang ganito mo ako kamahal? Ang sabi po ng Panginoon. Kaya po nung sumagot siya, "Then feed my sheep." At ano po yung second? Kung talagang mahal mo ako, then take care of my sheep. Feed my lamb. Take care of my sheep. And then feed my sheep. Ano po yung pinatutungkulan po nito? Pwede po ba natin pakita yan? Yung sa verse 15, 16, 17, 18. Ang dami pala, no? Yung pong feed my lamb, ano pong ibig sabihin niyan? Yung pong mga maliliit na tupa, bata pa. Para pong kung di ako nagkakamali, na associated po to sa pagiging leader po ng church. Kasi po bakit? Habang anak lapa, pakanan mo lo, alagaan mo lo. Pag naging sheep na yung mga yan, ano pong sinabi ng Panginoon sa kanya? Take care of them. Pero hindi po natatapos sa inaalagaan mo sila. Ano pong ibig sabihin nito? Yung last, feed my sheep. So from immatured hanggang sa matured, ang sabi po ng Panginoon, kailangan mo silang pakainin at alagaan. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, "Sige Lord, gagawin ko yung mga bagay na yan." Ano po sagot ng Panginoon? "Sige, tara, sundan mo ko ulit." At last na lang po, kailangan po natin makita po itong katotohanan na to. Saan po sinabi ng Panginoon na i-reject ni Peter si Jesus? Ano pong settings? Last Supper. Yun po yung setting. Okay, na sinabi po ng Panginoon, "Ikaw, Peter, didinay mo ko 3 times bago tumilaok yung manok." Saan po naalala ni Peter yung pong mismong, yung pong
Yung pong pangyayari na yon, saan po siya na-remind? Sa crucifixion, public place. Nung po nagtinginan sila ng mata. Actually, sobrang sarap lang po nito. Kasi po nung crucifixion, tumilawak yung manok, tinignan ni Jesus si Peter. Alam niyo po yung nagka-eye-to-eye contact sila? Si Peter po, nakaramdam po siya ng sakit kasi naalala niya that he denied Jesus 3 times. Pero alam niyo po yung sinasabi ng mata ng Panginoon sa kanya, ginagawa ko to para sa iyo. Anak, ganito kita kamahal. Yes, dininay mo ko, pero ibibigay ko pa rin yung buhay ko sa iyo. Kasi po alam niyo ba, yung mata ng tao nakikipag-usap yan. Yung eye po, yan po yung pong window sa soul ng tao. Kaya nga po kahit merong mga tumatawa-tawa dyan, alam ng iba Kasi bakit? Malungkot yung mata At ganun po yung ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtingin na binigay niya kay Peter. Pinapatungkulan niya lang na Peter, ganito kita kamahal. And then, kailan po yung restoration? Yung reinstatement po ni Peter? Ano po yung setting? Nasa beach side po sila. Ano po yung ginagawa? Nag-iihaw. Barbecue. Mamangan lang pong talapia. Talapia nga lang kamatayan. Idol. Alright. Ito po yung ginagawa nila. Sino po yung kasama niya doon? Yung pong kasama nila doon sa Last Supper. Yung mga disciple din. Ano pong pinatutungkulan nito? Yes, we can fail. Siyempre, i-confront po ng Panginoon yung mga kasalanan na nagawa po natin publicly. At kapag hihingi po tayo ng tawad, dapat publicly din. Pero ang sinasabi ko lang po dito, Jesus exposed, reminded, corrected, and reinstated Peter kung sino yung mga kasama niya nung dininay niya si Jesus. Kung sino yung mga kasama niya nung sinabi niya kay Jesus na hindi kita pagkakanulo. Pero sila din po yung kasama ni Peter nung sinabi ni Jesus, tara, sundan mo ko. Ano pong ibig sabihin nito? Ganyan po mag-restore ang ating pong Panginoon. Ganyan po magmahal ang ating pong Panginoon kung magiging repentant po tayo. Yung usapin po dito, pagkakaroon po ng repentant po na puso. And yung pong verse 9, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter glorified God. Isipin mo, ang sabi ni Peter, Lord, mahal kita. O sige, parang paraphrase po, ito po yung sinabi ni Jesus. O sige, Peter, ganito ka mamamatay. Alam niyo po, hindi natakot si Peter. Hindi po umalis si Peter, mamamatay agad. Hindi ba pwedeng sunod muna bago death? Alam niyo po yung pinakita ni Jesus kay Peter? O sige, dahil ganyan, ito yung kamatayang mangyayari sa iyo. Kasi yan yung sinabi, it indicates the kind of death by which Peter would glorify God. Ano po sinabi ni Peter? Tara Lord, sige sunod. Kaya po sabi ng Panginoon sa kanya, tara. And alam niyo po kung paano po namatay si Peter? Napako po siya ng krus, pero pabaliktad. Kasi po ano sabi niya, I am not even worthy na mamatay kung paano namatay ang aking tagapagligtas. At ano pong sinasabi ko po dito? Yung pong pagsunod sa Panginoon, hindi po magiging madali. Maniwala kayo, hindi po madali yung pagsunod sa Panginoon. Pero hindi rin po imposible. Kasi bakit? Meron pong biyaya ng Diyos at ang kanyang banal na Espiritu na tumutulong po sa atin para po magawa po natin yan. It's not easy to obey God, but it's the wisest and the best thing to do, even if it costs your life. Kahit po kapalit nito ay buhay po natin. Kahit po kapalit nito ay buhay po natin. Ayan, check po natin yung salitang obedience. Pakita po natin. Yan, no? This is what obedience means. It's all about us dying. Na ano, pastor, magpakamatay ako? No. It's not about us committing suicide like Judas did. No. Ang ibig ko lang po sabihin, kailangan po everyday pinapatay po natin yung flesh natin. Sabi po ng last verse natin, Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Kung sino man yung talagang gustong maging tunay na disipulo ko, ang sabi po ng Panginoon, kung sino man yan, they must deny themselves. We need to die daily. Ano po yung die daily, ano po yung ibig sabihin niyan? Yung mga fleshly desires po natin, sinusurrender po natin sa Lord. Kung dati adik ka sa ganitong bagay, ngayon hindi ka na. Kung dati adik ka sa Facebook, ngayon dapat hindi ka na. Kung dati makasalanan ka, dapat ngayon hindi ka na. Kung dati chismosa ka, dapat ngayon hindi ka na. Kung dati naninira ka ng tao, dapat ngayon hindi ka na. Kung dati hindi ka nagsasambit, dapat ngayon nagsasambit ka na. Yan po yung dying to self. Kung dati tamad ka, ngayon dapat hindi ka na. Amen po ba? Amen po ba? Sino pong willing mamatay para sa Panginoon?
Alam niyo po ba yung meaning ng cross dyan? Every time na nababanggit po yung cross, yung pong pinatutungkalan yan, palaging death. And habang nandito po tayo, I hope, palagi po tayong mamatay sa mga laman po natin. Kaya po yung isa sa mga awit po, actually ito po yung pangalan ng CU ni Kuya Romer. No turning back. Wala nang pagtalikod. I have decided to follow Jesus. No turning back. I hope tayo pong lahat na nandirito ngayon, first service, magkaroon po tayo, we will lead to that decisions that no matter what happens, I will not turn my back to God. Susunod at susunod ako sa Panginoon. Alam niyo po, last na lang, pinaalala lang po ng Diyos sa akin ngayon. Meron po nangyayaring persecution of the saints sa Africa, sa Ghana. Pinapatay po yung mga Kristiyano sa China. Parang 4-5 days ago, meron pong hinuli ng mga 70 Christians. Pero alam niyo po, itong mga Kristiyano na to, they got their reward already. Kasi bakit? Nanatili po sila sa kanilang pananampalataya. Sigurado ko nung ating pagkakataon kareni, lalo na karangkyang African, radical po yung mga yan eh. Nung tinutukan sila ng barel, tapos pinapili sila kung itatatwa nila si Jesus or hindi. Ano po sinagot nila? I have decided to follow Jesus. No turning back. The very reason why this song was written, dahil po sa ganun pagkakataon. Nung pong papatayin na, yung pong anak niya, anong sinagot niya? I have decided to follow Jesus. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will obey the Lord. Kahit na mahirap, susunod ako sa Panginoon. Bakit? Kasi mahal ko ang aking Panginoon. Kung talaga mahal po natin ang Panginoon, lahat ng pinapagawa niya, susunod po tayo. At kung talaga repentant tayo, susunod po tayo sa ating Diyos. True repentance leads to obedience. And obedience to God leads to following Jesus. So mag-review po tayo. Obedience is the fruit of true repentance. Obedience demonstrates genuine change. It reflects surrender to God, and it leads to following Jesus. Sabi po dito, obedience is a way to respond to God's forgiveness and demonstrates our new identity sa atin pong Panginoon. Once again, kung talaga na minahal, tinanggap, at nabubuhay po tayo para sa Panginoon, alam niyo po, ito pong buhay na to, hindi po siya mahihirapang sumunod sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? When they told me, meron pong mga nag-prophesy sa akin way back 2013. Sabi, ikaw magpapastor ka, ayoko. Sa Peñal pa po yun. Sabi ko sa sarili ko kasi I was in my first second year college that time. Sabi ko, ayoko. Ayoko magpastor. Bakit? Tako ko pera eh. Feeling ko wala namang pera yung mga pastor. Tsaka nag-i-enjoy pa ako sa buhay na masamang buhay. Alak, sigarilyo, bisyo, basically. And then, dumating po ako sa punto ng buhay ko, 2015, na talagang sabi ko sa Lord, Lord, pagod na ako. Pagod na akong minom. Pagod na akong magpanggap na banal ko kayong church, pero kayong kilwal, demonyo ko ugali. Lord, pagod na ako. Sabi ko, tulungan mo ako, baguhin mo ako. Binago po ako ng Panginoon. Doon po, nag-turn around yung buhay ko. And then, nung pong dumating yung pagkakataon, graduation ko po ng college, that was April 22, 2016. Sabi ko, sabihan da ka ako magpastor ko. Kukutangan kayong ginos, sabihan na magpastor ko. Rekayabi ako pong tao, dabalong Kristyano ko, pero sabihan da magpastor ko. Sabi ko, Lord, gusto ko marinig kung talaga magpapastor ako. Gusto ko sabihin mo sa akin, Josh, magpapastor ka. So, ala ko pong daramdaman. Wala po ako naririnig sa Panginoon. Not until I asked Him, sabi ko, talaga bang Kenny mo kausan? Kasi nga po, marami naman choices eh. Marami naman akong pwedeng puntahan na career. Then sabi ng Panginoon, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Jeremiah 1:5. I set you apart to be a prophet for all nations. Tapos sabi ko, Lord, balo ko na yan. Alawa naman niya ako yan, Jeremiah yan. Kasi hindi po ako marunong. Hindi po ako nag-aaral ng mabuti. Kaya bakit ako susunod sa pinapagawa? Sobrang grabe po yung panawagan ng pagiging pastor. Hindi po siya madali. Tapos sabi ko kang Lord, talaga bang kako yan? Basahin mo yung Jeremiah 1. Sabi niya, Lord, binasa ko na yung 1:5. Hindi, basahin mo yung Jeremiah 1, buong 1. So binasa ko po, parehong-pareho po, yung reason po ni Jeremiah sa atin pong Panginoon. Ako binasa magsalita ng Jeremiah. So basically, meron po akong isang tanong na lang sa Panginoon kung talagang tinatawag niya ako magpastor bago po ako mag-enroll ng Bible School ng June. Okay? Ito po yung tanong na yun. Kung tatanungin ko po yung tatay ko, hindi ko sasabihin kung anong pag-aaral, kung papayag siya or hindi. Yun po yung magiging sagot ko. Alam niyo po, lumapit po ako sa tatay ko. Sabi ko, Tang, okay mo bang mag-aral ko ulit? Hindi ko po binabanggit yung Bible School. Okay mo po bang mag-aral ko ulit?
Tapos ito po yung sinagot niya. Nung ating kang divine calling, sunod ka kay Ginoo. And praise God, up until today, hindi po naging madali. Hindi po madali yung pagsunod. You have to give up yung mga bagay na gusto mo. Pero ito po yung masarap, ipapagawa ng Panginoon yung mga bagay na gusto niya para sa iyo. At alam niyo po, kapag sumunod po tayo sa Panginoon, we will not regret any of it. It is always worth it. Palagi pong worth it yung pagsunod po sa Panginoon. Kaya, bakit ko po sinasabi sa inyo? Hindi naman lahat magpapastor. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, kung meron man pong pinapagawa yung Panginoon sa inyo ngayon, if He wants you to surrender something, kanina po, kinakanta natin, I surrender all. Yung buhay po natin, kahit pa itong buong buhay na to, kahit po i-surrender po natin sa Panginoon, kung pinapasurrender po ng Diyos, then do it because it is worth it. Sobrang worth it po ng Panginoon na Lord, kahit na i-give up ko na yung dreams ko na to para sa pinapagawa mo sa akin, then do it. It is always worth it. Kasi po, bakit? Kasama mo yung Panginoon every step of the way. Hindi kayo iiwan ng Panginoon. Kaya ngayon po, meron po akong challenge na iiwan sa inyo. Mamaya habang nagtitake tayo ng Holy Communion, ililid tayo ng ating worship team sa pagpupuri sa Diyos. If God is asking you to surrender something, ibigay po natin sa Kanya. Even if it means you turning, yung pagtataligod mo sa buhay na meron ka ngayon para lang sundan ng ating Panginoon. Ano pong ibig ko sabihin? You enjoying the sin of the world. Simula ngayong araw, Lord, hindi ko nagagawin. Susunod na ako sa iyo. And I hope, yung po decision natin na yan, magkaroon po siya ng lasting result sa buhay po natin. Na maririnig po natin yung mga kataga na sinabi ko kaninang, well done, my good and faithful servant. Ang tanong, sino pong gustong makarinig ng ganong kataga sa Panginoon? I hope, sumunod po tayo sa Kanya. Amen po. Sige, tumayo po tayo. Let's have our Holy Communion. And once again, habang ginaguide po tayo ng ating mga ushers, we are being led by the worship team. If God is asking us to surrender something, even if it means surrendering your whole life to Him once again,